inyong mapapanood ay isa na namang 8 Plus live coverage ng Kapehan with Kayaru na Candidates Fora Series na handog sa inyo ng Rotary Club of Batanes Yaru o RCBY. Kasama ng ilang miyembro ng RCBY sa pagtitipon ito ang ilan sa mga kumakandidato para sa Sangguniang Bayan ng Huyugan para talakayin ang kanilang mga plano, programa at opinyon tungkol sa iba't ibang issue na kinakaharap ng Bayan ng Huyugan. Para sa kaalaman ng lahat, inimbitahan ng RCBY ang lahat ng SB candidates sa Huyugan sa talakayan ito, ngunit 4 lamang ang nagpaunlak sa aming paanyaya para sa isang makabuluhang talakayan. Ang mga tumanggap ng hamon para sa isang talakayan. Narito naman ang mga Kayaru panelist. Unang tanong, ano ang nagudyok sa iyo o naging inspirasyon mo para kumandidato o kumandidatong muli sa pagka-SB ng Huyugan? Biro ang silbika ba na yan. Sabi kong awar po kape silbian ito ataw sektores no kabahayan. Tadali ko ang magtarot suyot tutawal ko an awaro kape silbian ko kay diyan research ko dito. Sa akin naman, ako naman ay nagtrabaho ng 7 years as municipal agriculturist dito sa Huyugan. Tapos at the same time, 4 years plus akong naging OIC NPDC. So nung time na yan, nakita po natin through series of mga workshops kung anong mga problema natin dito sa Huyugan na dapat natin i-address. So nung time na yon, napag-aralan natin o nakita natin gaano yung mga paghihirap, lalo na yung mga sektor na hindi ko patyasan, ito mga farmers, mga fishermen, mga processors. Ang napakalaking problema sa sektor na yan na nangangailangan ng kailangan i-address o tulungan yung mga ano na yan. Doon sa ngayon, nakikita naman natin napakamahal ng mga gulay na lang, yung mga agricultural products po natin. Ako kasi yung challenges. Ako masuk bertatao kay Jin, sir. Ako may amuda na sa makriya, amuda na sa makriya ang hakaw. No ako ko daw, no may solution ko daw, yung kasagdara na ang may provide ng government. So, i-enhance natin yung mechanization natin, katulad nung binigay natin noon na tractor. Nainganyo ta na sa ang ori, mga farmers ori may amupa, may merwa, may back to farming. So andyan sa kawas ako ang naurisancho pa rin yan, gagawa tayo ng legislation na parang mas mainganyo yung mga farmers, fishermen natin na may engaged pagkahakaw, kasi alam naman natin ang Huyugan is 6 class municipality. Ang ira natin ay ang natin is 97% nakasalalay sa nata or ira. So so yan ang mga gusto ko na ako may ang garansi turuhan so pansin pag sa kawas pala rin po tayo. So thank you. Feeling inspirasyon tama mo yun kapag patuloy tayo sa mga programas which is nabiyan ko at may development no kabahayan tayo, especially do kabahayan tayo mabiyan yung status ng me a real level of
standard din naman humis do atamo standard ng DILG or any higher asa may ka-enhance na siya to a better community pa, especially to Batanaya ka support to sa community with siguro since niya na ko do business related we will support also those how to improve yung agricultural or fishing industry natin, kasi ma-uplift tawo under ang ripango sa makahapso Isabay Dam, it could be better mas pasunog do community tapyan mas mabit standard ng community. So rather than that, siguro lukan daw tapayan Uyugan, sabi nga ng executive natin is tiyan daw mo iba time you have to fight yung Uyugan, so nagawa na natin yan, pinaglaban na natin yung Uyugan in aspect na champion o kumabahayan tayo. Yan doon bayo ako dyan, may tumidot do Batanaya Carrera. Okay mo mababata ko dyan. Kasi doon so kumabahayan, lalo na edukasyon tayo pa ako do DepEd na nanamo programa sa DepEd sinumunta sa askan kapay papyata so pinatugtog na yan administrasyon na yan. Kaya matapataan ako o mayor na kwenta kaduan pa tumabi doon programa ayas sa Murido Uyugan na yan 28 Watandaya Blue Eye Blue at may mabuya pa at may pirni at may over at may 100% tawa tapos na may ng programa atap-tap administrasyon na sa ulam may paita na 99% daw may yun kapayat at yan may sinumanta sila so kay Denta Uyugan Pangalawang tanong, kung ikaw ay maihalal bilang SB member ng Uyugan, anong komite sa sangguniang bayan ang gusto mong pamunuan at bakit? Actually, yung opinion ko, hindi siya yung main committee, pero I like the trade and industry or yung sumusuporta sa mga SMEs. Ang isang development ng isang community is the booster ng mga SME. Ang may pangutasa doon niya in terms of their product. Or we can, sinungunta sa may pangot sa magkaroon so second product or third product on their first product. At may raw materials, they will generate on that. Kasi business, yung majority ng development ng isang community is sabi nga nila more than 70% of businesses came from the smallest one, hindi yung malalaki. So yan yung pinaka parang gusto kong related to supporting all the fishermen kasi yan naman ang natin fishermen and agriculture kasi sila yung kumbaga yan yung product ng Uyugan. Mayroon po ka papatinong tama ka dumunutang yung piling komityang ito pa itong Europa the Chairman of Education, Heritage, Culture and Arts. Kapan lumabiyak ko ang nyayo asad mabida committee aro masidong na lukay dente sa Pilipinas. For example, no culture. Yakan siguro do Uyugan Community Association umiyembro haabu so bahay abuchi. Ang usuid na niya tapi kwa mabidi masudito pidana dabay yung isang tingin anibakog data 1933 yap dawan ori asad suid lupayud ko matalapato matita ko do tay tuwa tamo Amanda Star paabuso kabiyan siya mata tulas
kapapilan siya. Ang tuwapan na siya, ito pa, mabiyaw ko manilungan rin yun eh. Pagkakit ko ang agriculture and environment. Agriculture kasi yan na, yun ang narinig yung kanina yan, ang pinaka natin sektor na medyo mayroon tayong konting background. Ang agriculture naman is yan naman ang kabuhayan ng, sabi ko kanina na 95% ng taga-Ulugan is naka-anchor sa fishing and farming yung kanilang kabuhayan. So anuin natin yan, sigapin natin na i-revive or i-strengthen natin yung mga mga businesses, agri-businesses nila. Tapos yung environment, interesado ako dyan kasi nakikita naman natin yung mga series of calamities sa gawan climate change, ang daming damages sa mga mga flood controls natin. Dati wala tayong flooding dito sa Ulugan, pero twice na tayong nagkaroon ng Education. Kapag pa ako ng edukasyon. So, kaya ko kaya pa chairman ng Committee on Education. Profession from education. So, yung sa akin, kay eskwela saya ako do, sentro man dahil ginamo, parang sa mundo, siya, masaso sport, sinumunta sa anak may, aysa do siya, aysa do region, contest, turhan sa sport. At anak may pagkasa askan turanta sa tama ang materials when it comes to nuway na aro projects na sayan mga programa masaso sa aro nabiya ko doon dati kadaya doon kay Silane. Pangatlong tanong, ano kaya ang mabisang paraan para tumaas ang local revenue ng munisipyo ng Uyugan? There is a national law na mayroon na tayong rationalization 2019. This is dapat ang i-adapt na ng local. Kaso nga lang, nyata na local, ito ka 6 classification ta. Ang masadit ka tayo so patadaya rationalization. In computing rationalization, ang talaga may napakabigat nito sa mamamayan. Pero siguro we will gradually increase it in a way na timbangan ta siguro kayang community. Kasi this is duka independent duka rapuhayan independent in fact ang 97 or 96% of the funds ng munisipyo from the national. Mabiya ko asad do pipapyan para po na local revenue sa effective o kaya mabisang pangolekta sa mga ordinansa na naayon sa pangolekta sa lahat ng klase ng bayarin. Dumabiya pang madu local revenue sa talaga ito'y umapaktot. Ang kaya na pa, taan ka dirin ito na puliktahan at tabo dapat ang mapulikta. Yan po doon may binyay, itapitapoy, mga mong tabo pa sektor isang mabiya po may parako o klase mapaktot atatos no munisipyo. Good evening, Mirwa. So, yan nga ang revenue ng Uyugan is ang pinakamalaking revenue generation ng Uyugan is sa water. So, mayroon lang tayong 1 million dyan. Tapos yung sa tawag dito doon sa mga realty, wala pang 100,000. So, talagang napakalimitado ng revenue generation ng Uyugan. So,
Okay naman, sumasang-ayon ako nun sa sinasabi ni SB Sitio na talagang gawin natin effective, efficient yung collection ng buwan para namang ma-attain natin yung targets na yan. Kasi talagang napakalimitado ng ating fund sources dito sa munisipyo. So, tapos siguro ang may dagdag na lang natin dyan is mag-invite tayo ng investors. Katulad ng mga may ba rin tayong kababayan sa Uyugan na mga negosyante. Imbis na ano sila ng negosyo nila dito para dito naman sila magbabayad ng tax kasi nakikita na ano natin si Lord sabi niya makano ang tax ko sa baso, bakit hindi mo nadalhin sa sa Uyugan, taga-Uyugan ka naman, sabi ko sa kanya. So isa siguro yung strategy mag-invite tayo investors, kahit yung government investors, provincial government, national agencies, mag-invest sila dito sa in terms of nila ng project, magkaroon tayo ng common project, development projects. Nung kapiyahan nung kapamaligtan nung kolektorya, nung revenue collector. Kung siya naman ang atamo sa Antonino, may sama magaya sa annual income da. Kapiyahan niya sundot yayo yung tao yata, instead of paying their annual angoli, do kano na kabahayan. For example, ay tuwang si Dr. Romero mamagando sabtang sutra. So, annual income na. Nawin pa ipaagan so income anong kabahayan. Ano pa rin? Follow-up question? Ano kaya ang magandang paraan para maengganyo ang mga taga-Uyugan na pumasok sa pagnenegosyo? And the munisipyo, especially in December, nakuyakom talaga nakapag-generate so new businessman. Kasi, di ba, siguro na ikaw na jaya during Decembers, no? We offer stalls for the Samsung may tinda. So, sarili daw niya produkto. So, and since may program, yung yung event na yon, hindi lang Uyugan ang mga bisita, kundi lahat ng halos, di ba, iba sa mga Isayaya. So that's one way siguro. And kay pamiran no programa Akmasaudi to encourage people going here. We will generate even kasupport at supat ako ya SMEs. Pero istol na Saudi Arabia, ang plano mga kabatas na kalugi na doon. They're happy because of people coming here, not only for that may business, pero because of the event na programa ng munisipyo. Maparapagsudaw based do observation ko masadib na kapasan Uyugan na tour guides makibito ka po lang kidadya bisitahan. Siguro sa payapay hunam ka-develop so village site. Ito na identify mga tayo Kayuganan do mabluhod ang mga nalimaw rin kabahay. I-develop siya village site. At ako kailangan na ma-experience turista heritage incline ang i-provide private LGU kano homeowners out. Kasi minsan mga turista makasarili experience makajurutapi lutungan damis muda kanan bisa video din sa akin pakisan DVD hands on na experience sa kabahayan ng kahal ko basta na makasilong kabahayan tayo ganun. Okay, so sa akin naman siguro is i-strengthen natin yung mga ongoing ng mga products po ng Uyugan. Yung meron tayo dyang one photo, yung sa yung sa day old natin na napaka-popular kasi sabi nila napakasarap daw ng dibang ng Uyugan. Tapos mayroon din tayong project dyan na paggawa ng asin, so pwede nating ibenta yan at yan po ay ang nagiging vision po natin dyan is taga-Uyugan na lang ang magbibigay o
nag-supply ng asin dito sa, kahit dito man lang sa Batanes. Tapos dito naman mga ano natin, mga farmers natin, may masarap na ano diyan, masarap na minyo bahag from Isamorong Association. Tapos andyan naman yung mga handicrafts po natin na pwede natin siyang i-enhance, i-strengthen po natin ang production. Tapos ilalagay natin sa isang lugar para naman pag dumaan yung mga visitors po natin, makatulong sa ibenta natin sa kanila, makatulong sa ekonomiya natin dito sa Uyugan. Masuri na tao ni Sitong. Kailan dapat natin sila turista yang makipasama. Kaya yung ganun mahamo yung Umhabas, tadas umhabas. awasan na na Lucen Raya dawa ng mawi daw yan at may sila tour guide saya diyan pa sa Centro Raya at may educating sa basang yan dan panirok may kapa tandaan na pa umus pasandan Centro Raya at sidag-sidag na pasira so mangingin kaya sisiba na umuli asun kano ang nama ang tanang kang nandaran ajiwatan na yan hindi na ako tikik na nawas na kung pa rin pa ako may piruang umikik niya siguro yung ako pero kung mayroon silang donation okay din laman dagdag man doon ganun kabuyan ko na sa mga siyang sila turista yang ito na nasa habas do Centro Raya may danasan manangay hindi mo tiyo ang artist ng na ano tanong ulit tayo sumasukaran mo pinsi ay Versace man po pinta traditional houses magpapasama kayo kung tapian makisama kayo daw sana may yan mga gano'n na homestay na meron na kahit sa tapi manutong sa doon yung bahay they took their own talaga ibatan way of life kaya may ang namakay sa sawa siguro kami daw yung may bisita teka na nung sugaw may pasaban sumsum na ako ruin sumsum sumaw. Pang-apat na tanong. Sang-ayon ba kayo na gawing full blast ang pagsulong ng turismo sa Uyugan gaya ng pagtatayo ng hotels, restaurants at iba pa? O may hangganan ang tourism development ang nais ninyo para sa bayan ng Uyugan? Diyan siguro it will be gradual kasi yung development naman pagka medyo fast ang development may malaking back effect dun sa community. So una-una siguro is yung support sa community in terms of ano i-offer ta. So yun nga sinasabi niyo na restaurant is Basco pa rin. So if ever anak may jayas lunch time we offer the lunch or restaurant here ang dalawa ko rin makasi doon ng community, you know, and gradually makapay ang utanji so other attraction which is minimal to ang talino no matakaya ka preserve the so cultural aspect at mas matalo rin Sir Sito kanina and yung natural jewel beauty of the Uyugan, you know? Kasi tewaratas ka expand to development para din natin rin kabahayan tayo. And i-consider na rin natin na Uyugan is the last part, you know? So rapa siguro araw tayo may invest jaya big corporation ang manaang ka last na rin aya dahil ang mga turista especially zero matadaya millennial 3 days ang maximum niyan unless we offer yung experience tourism na makapag-offer at least 5 days or more homestay since yun nga gusto natin mabago yung turista na
experienced botanist naman, not the usual na 3 days photo op lang. Okay. So they will go here for the experience. They stay at Uyugan for 2 to 3 days on dun sa mga homestay, living with the people na Uyugan naman. Okay. Siguro. So just to confirm, SB Boyan, hindi mo na hotels, homestay. Oh yeah, homestay. As far as Uyugan is concerned, as far as you are concerned, homestay. Mo na, para yung balance naman na yung ibang bibigay sayang makapay offers us to something to the turista naman na may benefit din sa. Okay. Kung dinapod homestay out, ang so investor mga Uyugan na yan, I would strong suggest na hapon dali sa inyong ibatan pinaklar house. Following, nuto ay itong mga ano itong dumutyo. Nudisenyo ng ibatan house. Meron siyang modification. Papangayanda so pasok. Tapos may baliwa earthquake resilient. Hindi lang sa typhoon resilient. Plus, earthquake. Sa Taconorin Express taka July 16 year 2000 ang patukpo nga. Gada-gada. Pero rapo reinforcement na tepan Jamal ba. So the same type of prototype design ng vernacular house, only ay modify mga kita so reinforcement by using modern technology. I-adapt tao kusina design patuhad nato design sa external gan interior pati patala ng all structural ang hapon ibatan house. Katulad ng sinabi nila kasi dahan-dahan muna tayo dito sa Uyugan kasi i-regulate natin muna siya, cultural and heritage tourism natin. Dito sa Uyugan kasi yung location ng Kamalilungan Association, so yung tatlo sa amin dito is member ng Kamalilungan Association. Mini-maintain namin yung mga ibatan houses na yan. So yun ang pag tayo naman ng i-strengthen natin yan. In fact, mayroon namang ordinansa na bawal yun, sirain yung mga old houses na yan. Pagkatapos may programa, may existing program ang LGU na nagbibigay ng funds na i-maintain yun, i-promote para sa sa tourist. So siguro kung natin kumita dyan muna tayo, i-strengthen muna natin yung mga old houses na yan. Dyan tayo mag-entertain ng mga bisita natin, mga tourists. Para namang yun yung sabi natin kanina, ma-enjoy nila or ma-appreciate nila yung pagkaibatan, kung paano ba mabuhay ang ibatan, paano ang buhay na yung ugali ng isang ibatan. So, yan muna. Nakujira, dahan-dahan muna tayo. Ngayon, kung titaro, hindi ka pa may hotel, pamamalang hotel. May tanong, watanawa. Traditional house. Iba ka traditional house. Sa nantuan, makita mo maling sa hotel, it should be matawaling sito, it should be traditional house. Pati anak may experience daw. Talagang gano'n ang klase, no? Tama na ako maso ka bunsi daw, no? Ngayon daw. Okay. Tanong bunsi daya, ang yan, pakuhat. Rayo ng bahalog-nog. Ang mabasusilin to, ang mana isin. Tano, makuhat. Ang makuhat. Tano, makanog-nog. Kamakanog-nog. So, nubod si Daya, siya regulate so temperature no lahat. Kano, may nubat ako. Kaya para ma-observa ay matulano, tulis tayo, kapay-stay.
homestay na to. Kakaki na siguro rooftop saya kano paray. Kano maparin sa wala punpunan ng approve mo tada. Ano man sa jayo yung restoraya. As dyan na di piano Indigenous Peoples Association paparin na may sawa na sa tama daw. Liwan ako, it should be ang may dahan-dahan mo muna. Okay. Maparin ang jowa o hotel. Okay. As na siya mo rin, hindi ba papakita piana may yan, ma-experience na paano ang turist tayo, no way of life ay at buyugan na yan. Diyan around to the existing talos in preservation no mga heritage sites sa Buyugan. In fact, ang di ba no mga sites sa Pogon houses protected rin no ordinance sa Buyugan, no? So, there is development siguro maparitang punpunan or gradually kasi yan zoning, di ba? Yan zoning of development, no? So, we will preserve those heritage sites pero no zoning area for development mamarintan so may site site for development do chakitaya i-progress at mas matanya yung hotel pero mabidino preservation no other sites of cultural preservation ito kasi no lang i-offer tayo nila di ba experiencing Batanes so antay tayo pas pasaglan do areas of ang saya heritage sites di ba mabago views of it diba the best daw yan may pinpoint tansi so mapalinaw i-develop for progressive interest for the hotels patatayang hotels kaya kulo yung kapihon ordinansa na aramo mamarin su Vaya Hotel dukab nga hanayan mahabahay at ibatan hemplo kong dungo tayo ti Mila Antimina ng pagpapinanod arios papito daw mga papito ka mabneh kabahay iba-ibatanan so nakaparin siya mamasuri na sa suka ba daw sumapat sa hotel do di mo na menadyo certain number of meters radius kabo numapas na sa hotel do kataliw ba na mabalin society development maray tepenan di apektado landscape the panoramic view the integrity the authenticity of the place pagmagli na yung village so matapapatiwa village so pagmagli na pata picture ang patiglan sa mabiyang ripa intact siya sa lugar magdin padamdugan o kamalidungan spiritaw. Follow-up question: paano mareregulate ang pagpapatayo ng mga residential houses na may modernong disenyo doon sa sinasabi ninyong heritage village o zone na para lamang sa traditional Ivatan houses? Without the tourism office yun na-excite sa tapyan program at tapyan nyano homestay do Buyugan na ya. Oo, naman showcase. Ngayon, turista. Yun, showcase, ano siya? Para ma-showcase natin yun. Pero showcase basta alandan ba? Tatlo, ganun. Kasi maraming turista. So, araw sa turista? Dahil ang experience ng gano'n. Kaparino, Ivatan na way of life. As na, kailangan lang may true information. Pag ako nanalo, ako muna mag-sponsor na amendments doon sa ating CLUP and zoning ordinance. Kasi nung nag-clean up natin yung CLUP and zoning ordinance mukhang malasya doon.